Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Then ito, meron lang po ako gustong sagutin na problema. Baka sakaling makatulong ito sa problema na mga katulad din po ni Sir Monch. Sabi niya, medyo nahihirapan talaga ako sa position sizing gamit ang leverage kung pamilyar kayo doon. So yun po, talagang sobrang napakahalaga po talaga itong position sizing. So sobrang napaka-valuable po ng itong tanong na to. Dahil kapag hindi ka po kung hindi po tayo marunong mag-position sizing, ano mangyayari sa trade natin? Okay? So, sa mga katulad po ni Sir Monch, no? So, para po sa inyo itong video na to. So, ang gagawin natin is punta po tayo muna ng trading view. Okay? Kasi sa trading view tayo, guys, dito tayo mag-hulalysis. Okay? So, dito po tayo mag-technical analysis. So, bibigyan po kayo ng halimbawa. Let's say, for example, gusto po natin i-trade itong XRP USDT future, okay? So, mag-hulalysis ako dito. Then, titingnan nyo po ang aking gagawin. So, kita nyo dito ay merong change of character, okay? So, meron change of character dito. Then, ayun. So, gusto natin, dahil ito ay nag-change of character na, ibig sabihin pa down na siya, no? So, hulalysis natin. From dito, Fibonacci guys ang gagamitin ko. Then, i-mark ko lang tong zone na to. Yung, ito. Itong zone na to. Okay? Okay, so na-mark na natin. Itong zone na to ay dyan tayo mag-e-entry ng short. Okay? Okay? So, ito. Ngayon, gusto ko mag-trade dito. Okay? Gusto ko mag-trade ng short. Maglalagay ako ng short order. Then, take profit. Sabihin na natin dito, yung liquidity dito. Pero dito na lang, no? Ayan. Ngayon, paano sir? Paano mag-position sizing? Ganun na lang ba yan? So, hindi po. Okay? So, ang kagandahan dito guys, makikita mo dito, no? Makikita mo yung magkakaroon ka ng view. Makikita mo yung take profit at stop loss mo dito. Then, samahan mo ng risk management. Halimbawa, magta-target ka sa isang araw, magta-target ka ang loss mo ay $1 lang. Okay? So, $1 lang yung target na loss mo sa isang araw. So, which means, kapag naglampas na sa $1, stop ka na. Okay? Gusto mong hatiin yon, $0.5 lang muna para makadalawang trade ka pa. Kung matatalo ka. Okay? So, yun yung kalagayan ng position sizings, guys, no? So, kaya mahalaga ang position sizings para sizing para malaman natin kung hanggang saan pa tayo magti-trade or hanggang kailan at ilan ang trade natin sa araw na yon. Okay? So, dito sa may trading view, meron ditong tinatawag na paper trade. Okay? So, yung paper trade ang gagamitin natin para masukat natin yung ating possible loss at possible profit sa entry natin or sa ginawa nating technical analysis. Okay? So, ito, halimbawa, short dito sa part na to. Dahil tayo ay may paper trade, okay? So, let me know pala guys, no? Yung mga, kung meron pa po pala sa inyo na hindi nakakaalam kung paano mag paper trade. So, let me know guys. Comment lang kayo and subukan natin ipaliwanag sa inyo para makuha nyo rin at matuto din po kayo mag-paper trade. Okay? So, kahit na matalo kayo, okay lang kasi paper trade naman yon. Okay? So, ngayon, magpo-position tayo dito. So, para makapag-position tayo sa paper trade, ilong press lang natin. Then, pindutin po natin yung plus sign. Okay? So, kapag nakita pa natin dito, napindot na natin yung plus sign, lalabas po yung ito, mga to, alert, okay, XRP,
then sell and buy. So dito tayo magpo-focus sa sell and buy. So ngayon, ang entry natin ay selling. So pipindutin natin yung sell limit, okay? Sell. Okay, sa price na yan ay magli-limit tayo, okay? So ngayon, tapos na tayo sa limit. Ngayon naman, susukatin na natin yung ating stop loss at reward. So halimbawa na lang, okay? So halimbawa, ngayong araw, ang target mo sa ngayong araw ay maglo-loss ka ng $1 at gusto mo dalawang trade yon. Okay? Dalawang trade. So, hahatiin natin yung $1 na yan sa dalawa. Okay? Divide 2 natin. $1 divide 2. 0.5. Okay? So, sa unang trade, willing ka na mawala yung 0.5 mo. Then, sa pangalawang trade, willing ka mawala ng 0.5 ulit. Then, total na yon ay $1. Okay? Maliwanag ba, guys? So, yun ang plano natin. $1 a day. Okay? So, ang gagawin natin, maglalagay tayo dito ng stop loss at take profit, no? So, para malagay natin, i-click lang natin tong limit, then i-drag natin dito sa stop loss level natin. Okay? So, ibig sabihin, kapag naabot na yung stop loss natin, invalidate na yung trade natin. Then, pero naman, kapag nagpabor sa atin at binigay sa atin yung market, yung gusto natin, magpa-profit tayo ng times 2. Kasi ang ratio na to, ay hindi pala to times 2, okay? So, yan. 2:1, okay? 2:1. Okay, yan. So, ibig sabihin, kapag nalas tayo ng 0.5, 0.5 lang yung mawawala. Okay, 0.5 lang. Pero kapag pag nag-win tayo, mananalo tayo ng $1. Okay? Kasi doble nun, yung risk natin, yung profit is doble. Okay? So, ngayon, i-adjust natin to sa part na to. Okay? So, ngayon, para natin maset yun, i-click lang natin itong limit order natin. Click. Okay? So, na-click na natin. So, dito, meron po kayong makikita dito, units, risk percent. Okay? So, let's say, ang gusto mong mawala, no? Ang gusto mong mawala sa'yo ay 0.5. So, lalagay mo lang dito, 0.5. Okay? So, modify. So, makikita nyo dito, na 0.5 lang yung mawawala sa'yo. Then, kapag nag-profit ka, is $1. Diba? So, napakadali lang guys, no? Napakadali lang siya intindihin. Then, dito, makikita mo rin yung parameters dito kung ilan yung units mo or yung ilan yung XRP na ililimit mo, no? Kahit na anong leverage yung gamit mo guys, basta sundin mo tong units na to. Kahit nga sa spot ka lang guys, basta sundin mo tong limits na to, yung units na to, bawa 142.89 XRP. Basta sundin mo yan, ang kinalabasan yan, kapag natalo ka, maglolos ka lang ng 0.5. Then, kapag nanalo ka, doble nun, 0.5. Depende kung tatama sa inyong technical analysis or analysis. Okay? So, i-copy natin. Para hindi tayo mahirapan, i-transfer kasi natin to sa may Binance guys. Doon tayo mag-order. Okay? So, para hindi tayo mahirapan, copy and paste na lang gagawin natin. Let's go! So, pupunta tayo ng Binance guys. Okay? So, ang natin gagawin is copy natin tong price. Price niya. Okay, price. Then, punta tayo ng Binance. So, ang first na yun guys ay XRP. No? Search natin ang XRP. USDT. Ayan. So, ano yun guys? Di ba sell yun? Kaya, lilipat natin siya sa sell. Okay? So, ngayon, walang problema kahit na mag-isolated ka. Depende sa may, sa may puhunan mo kung ilan. Basta, may sapat ka na puhunan at tama yung puhunan mo na kapag nag-trade ka ay masasapatan nung puhunan mo yung trade mo. Okay? So, ganun. So, confirm natin. Halimbawa, cross tayo. Then, kahit sa leverage guys, kahit sagad yung leverage mo,
kahit ilan, no? Basta yung ano mo, mas maganda kasi guys na mas mababa yung leverage, no? Why? Bakit? Kasi guys, kapag mababa yung leverage mo, pansin ko lang, habang natitrade ako, kapag mababa yung leverage mo, mas mababa yung fee. Okay? So, mas mababa yung fee. So, ito yung ginagamit ko. Leverage ko ay 20 kadalasan. Okay? Then, ngayon, isisit na natin yung price. Okay? So, ito yung price guys. 0.5339. So, yung price dito na default na nakalagay. Okay? So, ang gagawin natin, i-paste natin dito yung kinopya natin doon from TradingView. Paste. Then, okay? So, dito, magsiset tayo ng amount na XRP, which is yung units doon sa my TradingView. Then, guys, baka magkamali kayo dito. Kasi, dalawang choice to eh. USDT at, ito yung USDT guys, no? Amount of USDT. Then, ito naman yung amount ng XRP. So, ang pipili natin ay amount of XRP. Kasi ito yung units doon sa my TradingView. Okay? So, let's back to TradingView. And, i-copy natin yung ating limit. Ay, yung units. Okay? So, kapag nakopy na natin, i-paste natin dito yung amount. 1.42 XRP. Then, take profit. Copy-paste na lang din. Take profit. Copy. Then, paste. Then, stop loss. Copy. And paste. So, yan. After nyo maset yan, double check nyo guys. Kasi baka magkamali kayo kasi minsan baka magka-problema yung app, no? Hindi pala yun yung tamang, hindi niya nagaya ng gusto. Hindi niya nakakuha yung copy-paste mo. Okay? So, para makita natin, ipagtabi lang natin sila. Yan. So, ang price ay 0.5394. Tama, no? And units ay 142.8. Tama, no? Then, take profit, 0.5323. Then, stop loss, 0.5429. No? So, pag na-check na natin at nakita na natin na lahat, no? Confirm na gayang-gaya yung ating, doon, yung size doon sa yung mga parameters natin doon sa TradingView, pwede na tayo mag-sell short. Okay? So, kapag nag-sell short na tayo, magkakaroon tayo ng order, no? Nagkakaroon na tayo ng order. Then, ganyan na ganyan, kung ilan yung, dito, loss dito, halimbawa 0.5 USD, 0.5 lang rin mawala dun sa may, sa may Binance nyo. Kasi same lang naman kayo ng units or same lang naman ang, kung ilan yung XRP na sinet nyo dito. Same lang yun guys. Okay? So, ganun lang siya guys. Sobrang dali, di ba? Then, let me know kung hindi pa po kayo, halimbawa, kailangan nyo pa ng isang sample, no? Gagawan pa natin ito ng part 2 kasi medyo mahaba na 15 minutes na guys, no? Medyo mahaba na tong video na to. Then, let me know lang guys, no? Ano pa ba yung mga katanungan nyo about sa video na to? I-comment nyo lang po dito sa comment section. Okay? So, yun. Maraming salamat po sa panonood niyo at thanks for watching guys. Pares lang yung guys, no? Maraming salamat sa panonood nyo and God bless.